The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem. He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money changers seated there. He made a whip out of cords and drove them all out of the temple area with the sheep and oxen, and spilled the coins of the money changers, and overturned their tables. And to those who sold doves, he said, "Take this out here, and stop making my Father's house a marketplace." His disciples recalled the words of Scripture, "Zeal for your house will consume me." At this, the Jews answered and said to him, "What sign can you show us for doing this?" Jesus answered and said to them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." The Jews said, "This temple has been under construction for 46 years, and you will raise it up in 3 days?" But he was speaking about the temple of his body. Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the Scripture and the word Jesus had spoken. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Tayo po ngayon ay nagdiriwang kasamang buong mundo ng kapistahan ng pagtatalaga ng palasyong simbahan sa Laterano, Roma, or the State Basilica of St. John Lateran. Napuntahan ko na po yung simbahan ito at napakalaki. Gano'ng kalaki? Siguro matatansya ko 3 beses ng Manila Cathedral. Sobrang laki. Pag nagpapicture ka, ang liit mo, pag lumayo ka. Pero sa sobrang laki, walang view. Ano yung view? Walang views. Walang upuan. Ang laki-laki walang upuan. Bakit? Masisinsasin ba? Ganyan ang karamihan ko yung simbahan sa Roma. Ang laki-laki. Sana sa madunit sa kamba. Kahit yung sakristi lang nila sana madunit sa kamba, simbahan na natin yun. Ganun ka siya malaki. Pero wala nagsisimba. Pero, siya yung may hawak ng titulo na ina at ulo ng simbahan sa buong mundo. The mother and head of all churches of the city and the world. Kung titignan natin, paano naging ganon? Kung siya ulo, bakit walang nagsisimba? Kung titignan natin sa physical na aspeto. Kaya nga, ang ating mga pagbasa ngayon ay tumutukoy sa kung ano ba talaga ang isang tunay na simbahan. Ano ang tunay na simbahan? Kasi kung titignan natin ang St. John Lateran ngayon, sabihin natin, simbahan pa ba ito? O museo? Kasi gano'n dami na lang nagpapapicture. Ako rin naman nagpapapicture. No? Gano'n na lang eh. Gano'n na lang ba siya? Pero mapapabasa natin, tumutukoy sa kung ano ba ang tunay na kahulugan ng isang simbahan. Simulan natin sa ating unang pagbasa. Nagkaroon ng isang pangitain si Propeta Ezekiel. Nakakita siya ng isang pangitain. Ano ba yung pangitain? Yes. Yung revision, may parang premonition, di ba? Kapag ka mayroong nabasa na baso at aalis ka,
Ano sabihin niyo? Sa may pangit na yan, masasagasaan ako ng trap, trap agad. Hindi ba pwedeng sayang na nabibili tayo ng baso? Di ba gano'n yung tangi-tangi sinasabi at lugar na sa baso, sa masasagasaan ka. Di ba? Ano na lang, pwede mo na lang kunin as a preparation, bili na ng bagong baso. Kasi lagayan niya ng kape, ng ginawang baso. Pero yun, nagkaroon siya ng isang tangi-tangi at nakita niya may isang templo na umaagos na tubig sa kagiliran nito. Isang simbahan na may tubig sa kagiliran na umaagos. At nung sinundan yung tubig na yun, lahat ng tubig na madaanan nun ay nagkakaroon ng buhay. Yung dagat na patay, naging malinis ang tubig ng madaluyan ng tubig na nagagaling sa kagiliran ng templo. Lahat ng madaanan ng tubig nagkaroon ng buhay. Buhay ng mga isda, buhay ng mga hayop, at lahat ng tubig na madaanan nun nagkaroon ng mga buhay na punong kahoy kung saan nakakain ang bunga. O hindi lang na ng puno, may bunga. At yung bunga nakakain. Ngunit, hindi lang ito isang pangkain. Alam natin ang kwento. Anong kwento mo idudugtog natin? Siyempre, nabuuna natin yung kwento. Ito yung sa lumang iba, pero pagdating ng bagong iba, anong kwento mo ididikit natin na related dito? Yung kwento na pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus sa krus. Anong ginawa? Nung silibat, yung kanya, pagkalingan. Anong dumaloy? Tubig. Dugo at tubig. Dugo at tubig. Galing, no? Patagal na nangyari yung pangitapit. Pero, dahil sa katuparan ni Jesus, na ibig sabihin, ang lahat ng madadaanan ng tubig na dumaloy kay Jesus ay magkakaroon ng buhay. Sa tuwing tayo ay nakikibahagi sa banal na misa at tumatanggap ng katawan at dugo ni Jesus, tayo ay nagkakaroon ng buhay. Mula sa pangikain hanggang sa kwento ni Jesus hanggang sa panahon natin, nakinawag tayo sa pangikain iyon. Kaya nga, yung mga nalulungkot, kapag nagsimba, di ba paglabas, masaya ka na, parang okay ka na. Hindi pa okay, pero at least okay na. Ituloy-tuloy mo pa yan, magiging okay ka talaga. Yung mga nabibigatan, pagkatapos magsimba, parang kumaang kahit kaunti, yung pakiramdam. Yung mga nawawala ng pag-asa kapag nagsimba, kahit pa paano natututong umasa. Ito yung pinapakita sa atin ng ating unang pagbasa, na ang simbahan ay isang Diyos na nagbibigay buhay. Isang Diyos na nagbibigay buhay. Samantala sa ating Ebanghelyo, isang galit na Jesus ang ipinakita sa atin ni San Juan. Galit siya kasi ginawang palengke ng mga tao ang simbahan. May mga nagtitinda ng mga dog, nagkalapate, bakit may mga ganun? Kasi yung mga pang-alay mo. May mga nagpapalit ng pera, money changer, bakit nagpapalit? Kasi, di ba, pag-buo yung pera mo, aalay ka, di ba? Alam naman sa gusto ka magpapalit, di ba? So, makapalit ka muna para kakalalakihin mo yung bigay mo. Kakalalakihin mo yung 20 pesos. Hindi na lang, kakalalakihin mo, di ba? Yan yung mga money changer. Nagalit si Jesus bakit? Ginawang palengke. Ang kanilang templo. Kaya pinagtataon niya ito. Nagalit yung mga Hudyo. Nagalit yung mga pare, yung mga Pariseo. Bakit? Kasi sila yung makikinabang. Bakit mo pinagtataon yung mga kalapate? Offer yan. Bakit mo pinagtataon yung mga money changer? Mapapalit yan. Bakit sa koleksyon? Kaya sabi nila, anong sign
ang may papakita mo at pinagdagawa mo yan, anong karapatan mong gawin yan? Sinunod sila ni Jesus. Sabi niya, di ba ninyo ang templo ito at hindi mo itatayo sa loob na tatlong araw? Isa na naman parang pangkain ang pinapakita ni Jesus. Dahil anong ibig sabihin niya doon? Yung kanyang kamatayan. Yes. Yung kanyang kamatayan. Ipinapakita dito yung mangyayaring kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Kung para sa mga Hudyo, ang akala nila, yung templo sinasabi niya ay yung templo ako. Na tinayo, 46 years, tinayo, 3 days, itatayo mo ulit. Hindi kasi nila unawaan yung sinasabi, pakitain. At ito yung pinapakita sa akin ni Jesus. Ang templong tinutukoy niya ay isang Diyos na buhay. Isang Diyos na buhay na hindi kahit sino kaya makabibag. Templong ang Diyos ay buhay. Tila naman pinag-aagya ng pagkakataon na tayo ay nag-planning ng mga programa at activities ng ating parokya sa darating na buwan at darating na taon. At magandang paalala sa atin ang ating mga pinagnininayan sa araw na ito. Magandang ipaalala sa atin kung ano ba ang isang tunay na simbahan. Ano yung simbahan binubuo natin? Hindi simbahan bato, hindi simbahan malaki, hindi isang istruktura, kundi isang simbahan na may Diyos na buhay at nagbibigay buhay. Kung simbahan bato, lugi tayo doon. Talo ang kamba. Tingnan niyo naman ang ating simbahan. Kumpara sa ibang parokya, kumpara sa Manila Cathedral, kumpara sa St. John Lateran, sila lang ba ang simbahan? Yung ating gusto. Dapat hindi. So, ibig sabihin ba, hindi tayo simbahan? Hindi. Hindi kasi nakunan, hindi kasi natunay at kahulugan ng simbahan. Hindi istruktura. Kasi kung istruktura, ibig sabihin, hindi tayo simbahan. Pero hindi istruktura, kundi isang pamayanan na naniniwala at nananampalataya sa isang Diyos na buhay at nagbibigay buhay. Kaya man nagsimula tayo ng planning, at sabi ko, ang vision natin, ang ganda ng pagkakakompose ng vision natin. Pero sa simpleng salita lang, ay isang simbahan na may matibay na nananampalataya. Hindi ba ito? Isang bagyo lang, pwede matanggal ang bubong ng aking parokya. Isang lindol lang, pwede bumukot sa liit natin. Kundi isang simbahan na may matatag na pananampalataya. Isang simbahan na maglalapit sa Diyos o maglalapit sa tao sa Diyos para magkaroon ng matibay na pananampalataya. Kaya yung pinaplano natin mga activities dapat magdala sa tao para sa isang matibay na pananampalataya. Mapalapit ang tao sa Diyos. Yung simple pagsayaw ng manto, ano nga tawag natin nun? Manto Festival. Manto Festival, no? Hindi yan ginagawa para, masaya sa tamba, makulay ang tamba, no? Masayaw, magarbo, hindi. Yung sayaw na simple manto ay hindi para pasayahin o pasigahin ang isang pagdiriwang, kundi isang pagdiriwang ng biyaya at tulong na naibigay ng mahal na solidar. Yung pagkatapos mo pumarap sa problema, mapapasayaw ka. Yung pagkatapos mo maglusa at lumipas ng lungkot, mapapasayaw ka. Isasayaw mo yung bando na naging kapitan mo nung ikaw ay nagdurusa. O bakit ang Quiapo, dinadagsa ng marami. Pag pumupunta, humahawak sa Nazareno. Kasi nung nagdurusa sila at pinakasan nila ang krus, Nazareno ang kanilang pinalitan. Nung natapos ang problema, bumabalik sila sa Nazareno para kapitan pa rin ang krus. Ganun din tayo. Hindi tayo nagpapakita gilas
kundi lahat ng gagawin natin may nahulugan para maging matatag na simbahan. Kaya yung mga nasa online, yung mga nagsisimba, paraan lang ito para kayo ay makapag-milay, makapagsimba, pero huwag kapitan kami mga pare. Alam ko, may mga kanya-kanya kayong pare sinusundan, kinakapitan, pero pag pare kinapitan mo, pag umalis ang pare, umamatay ang pare, wala ka nang kakapitan. Wala ka nang pakikinggan na umili. Hindi ang pare, kundi yung mananampalataya mo, yun ang kapitan mo, yung Diyos. Hindi kami. Aalis kami, pero maiwan ka. May iwan kayo. At ang may iwan, yung matatag na mananampalataya ninyo na nabuo dahil sa isang simbahan. Mga kapatid, ang simbahan ay hindi lang struktura o usali na pinapaganda, kundi isang pamayanan na nananampalataya na ang Diyos ay buhay at nagbibigay ng buhay. Amen? Amen. Tayo'y simbahan dahil tayo ay may Diyos na buhay at nagbibigay buhay. Ito ang ating pagtitibayin pananampalataya. Maraming salamat po sa ating lahat na lumahok sa ating planning at sa ating mga paghahanda para sa mga darating na mga programs and activities ng ating parokya. Masaya po ang aking puso kasi naramdaman ko ang inyong partisipasyon at ang inyong sigasing. Kaya naniniwala ko, kaya natin ang mga darating na mga pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo lahat. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Our celebration is ended. Go in peace to love and serve our Lord. Thanks be to God.